Dramang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ikaw ang aking lala sa gabing madilim. Tuluyan na kayang malaman kung sino ang nag-match sa fingerprints dahil lumabas na ang resulta. Malalaman na kaya nila Giselle at Robert? Magandang araw at eto na nga tayo sa ating pinakaabang tagpo sa Abot Kamay na Pangarap. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Samantala sa Apex Hospital dahil sa nahuli ni Denise nakausap ni Michael si Carlos at isinumbong nito si Lynette at RJ, ikinagalit ni Denise ang ginawa ni Michael sa pagngialam nito. Sabi ni Denise kay Michael, alam mo kung merong gustong manggulo dito, ikaw yun, dahil nagsusumbong ka kay Carlos at hindi ako. Napatingin na lang sa kanila ang mga kasama nila anang iniwan ni Denise si Michael. Kaya bago umuwi si Denise ay kinausap niya si Lynette at sinabihan niya ito na gusto lang sana kitang i-heads up. Ipinagtatanaman ito ni Lynette, heads up tungkol saan? Sabi ni Denise, huwag mo na akong tanungin kung bakit. Mukhang nakarating na kay Doc Carlos ang pag-comfort mo kay Doc RJ kanina. Ikinabahala naman ito ni Lynette at maya-maya ay lumapit si Michael para ayain na si Denise. Napatingin naman si Lynette kay Michael, alam niya na siya ang nagsumbong kay Carlos. At tumalis na si Denise kasunod si Michael. Habang si Chang Susan at Diyosa naman ay napansin nila si Lynette na parang biglang nag-alala nung nalapitan ito ni Denise at Michael. Lumapit ang dalawa kay Lynette at tinanong kung okay lang siya. Nabanggit ni Lynette kila Chang Susan at Diyosa ang sinabi sa kanya ni Denise na karating kay Carlos ang pagkausap niya kanina kay RJ dahil isinumbong siya ni Michael. Sabi ni Chang Susan, chismoso din pala si Michael, bakit kailangan pa niyang sabihin ito kay Carlos kung kausap mo lang naman at wala namang kayong ginagawang masama. Nag-alala si Lynette dahil nasabi na sa kanya noon ni Carlos na bawal niyang kausapin si RJ nang hindi siya kaharap at kung wala siyang sasabing importante sa kanya at ipinangako niya ito kay Carlos. Sinabihan na lang nila Chang Susan at Diyosa si Lynette na huwag na siyang mag-alala. Kapag inaway siya ni Carlos ay sila ang magpapatunay na wala kayong ginagawang masama. At tumango lang si Lynette. Habang si Giselle at Moira naman ay nagtatalo dahil dumating si Moirang nakainom kaya galit na galit si Giselle at pilit niya itong pinapaalis sa Apex. Pero makulit si Moira at ayaw nitong umalis kaya napilitan si Giselle na kaladka rin ito palabas dahil ayaw niyang umalis. Biglang dumating si Zoe at nakita niya ang mami Moira niya na hatak-hatak ito ni Giselle. Sinabihan ni Zoe si Giselle na tama na, huwag mong saktan si mami, wala naman siyang ginagawang masama para saktan mo siya. Galit na sinabi ni Giselle kay Zoe na malalaman ko din kung sino ang gumawa nito kay Papa at oras na lumabas na ang resulta ng fingerprints at nagmatch, kapag napatunayang guilty kayong mag-ina sa pangingidnap kay Papa, pagbabayaran niyo yan. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha ang hustisya para kay Papa. Tandaan niyo yan. Hindi naman malaman ni Moira ang isasagot dahil sa kalasingan nito. Sumigaw naman si Zoe na isinusyente kami. Wala kaming kinalaman sa nangyari kay Lolo. Hindi namin magagawa sa kanya ang ibinibintang nyo. Pero hindi na nila mapapaniwala pa si Giselle sa mga kasinungalingan nila dahil alam niya at malakas ang kutob ni Giselle na magkasabwat silang mag-ina sa nangyari sa papa niya at papatunayan niya ito kapag lumabas na ang resulta. Ikinabahala naman ito ni Zoe at alam niyang hindi sila titigilan ng tita Giselle niya. Samantala, dahil nga nalaman ni Carlos ang pag-uusap ni Lynette at Robert, at dali-dali itong pinuntahan si Lynette sa Apex para sunduin na. Ikinagulat ni Lynette ang pagdating ni Carlos. Sabi ni Lynette, bakit sinundo mo pa ako? Akala ko ba may gagawin ka pa sa hospital? Sabi ni Carlos, sinundo na kita para ako na mismo ang maghatid sa iyo sa bahay at baka may maghatid pa sa iyo. Alam ni Lynette ang tinutukoy ni Carlos kaya hindi na siya nakipagtalo at sumama na lang siyang umuwi para hindi na sila mag-away. Kaya hindi na gawang magpaalam ni Lynette kila Chang Susan, Diyosa at Annalyn dahil sa nagmamadali na si Carlos na umalis. Walang nagawa si Lynette kundi ang sumunod sa gusto ni Carlos. Kinabukasan ay sinubukan ni Lynette na magpaalam ulit kay Carlos na pupuntahan niya si Annalyn sa Apex para sana samahan niya ito. Pero ikinagalit ito ni Carlos, bakit ka pupunta doon? Ano ang gagawin mo? Hindi ka naman nila kamag-anak at hindi mo obligasyon na araw-araw ka na andun. Si Annalyn okay pa kasi lolo niya ang nasa ICU. Pero ikaw, ano ka ba nila? Wala naman di ba? Bakit may usapan ba kay ni Robert na babalik ka? Ikinagulat naman ito ni Lynette at sinabi niya wala kaming ginagawang masama ni RJ. Pinaalala ni Carlos ang sinabi niya noon kay Lynette na bawal niya itong kausapin nang hindi siya kaharap at nangako siya kay Carlos. Wala nang nagawa si Lynette at iniwan siya ni Carlos. Natahimik na lang si Lynette at bumalik na lang sa kwarto niya. Samantala sa Apex naman ay magkausap si Annalyn at ang tatay Robert niya.
Kinamusta niya ang tatay Robert niya. Sabi ni Robert na okay naman siya at nag-iisip sila ng gagawin nilang plano ni Giselle kung paano nila makukuha ang hustisya para sa papa nila. Sabi ni Annalyn na kung siya nagising lang si Lolo, madali na natin malalaman sa kanya kung sino ang gumawa nito sa kanya. Parang sinisisi ni Annalyn ang sarili niya na mali ang naging suggestion niya na procedure na ginawa nila para sa Lolo Pepe niya kaya ito nag-cardiac arrest. Sabi ni Robert, hindi anak, naging tagumpay ang ginawa mo sa lolo mo. Huwag mong sisihin ang sarili mo. At niyakap siya ng tatay Robert niya. Ang magagawa na lang natin ngayon ay makuha ang hustisya para kay Papa. Dapat managot at magbayad ang mga taong nasa likod ng nangyari kay Papa. Hindi kami titigil ng tita Giselle mo. Sa kabilang banda naman nagkita si Moira at Carlos. Nag-usap sila sa nabalitaan ni Moira tungkol kay Carlos. Sabi ni Moira, balita ko pinagsususpetsahan ka ni Giselle sa nangyari sa papa niya. May ginawa ka bang di ka nais-nais? Hindi naman makaimik si Carlos. Nag-isip siya kung sasabihin niya ba ito kay Moira dahil hindi niya ito pinagkakatiwalaan. Alam ni Carlos ang bituka ni Moira na maaari siya nitong ilaglag pag nagkagipitan na. At alam niya sa sarili niya kung ano ang ginawa niya kay Don Pepe kaya ito nakoma. Dahil isa rin siya sa ayaw malaman ang katotohanan sa kanila ni Zoe, kaya hindi niya inamin kay Moira kung ano ang ginawa niya. Nagkunwari na lang siya na wala siyang ginawa kay Don Pepe. Hindi naman naniwala si Moira kay Carlos kaya sinabihan siya ni Moira, nakilala kita Carlos, alam kong gagawin mo din ang lahat, huwag lang lumabas ang sikreto niyo ni Zoe. Tandaan mo, kasabwat ka din dito, at oras na wala man nila ang ginawa mo kay Tanda, mawawala sa iyo ang lahat. Kaya dapat nag-iingat ka at kailangan sinasabi mo sa akin para alam ko din ang gagawin ko. Hindi mo kailangan magtago sa akin dahil parehas lang tayo ng gusto ang hindi nila malaman ang katotohanan. Hindi naman sumagot si Carlos at iniwan niya na si Moira. Samantala, kinagabihan ay kausap ni Moira ang contact niya sa ginawang fingerprints sa kanila ni Zoe. Sinabi sa kanya nito na lumabas na ang resulta. At ikinagulat ito ni Moira at nataranta siya. Sa nalaman niya, kaya dali-dali siyang pumunta sa kwarto ni Zoe at ginising niya ito at sinabi niya kay Zoe na may malaking problema tayo anak. Nainis naman si Zoe na bumangon dahil inaantok pa siya. Tinanong niya si Moira kung tungkol saan ba yan. Sabi ni Moira, tumawag sa akin ang kontak ko. Nagkaroon na raw sila ng resulta ng fingerprint matching at meron nang nagmatch. Ikinatakot naman ito ni Zoe at sinabi niya kay Moira na mami anong gagawin natin? Umiiyak si Zoe na sinabi niya ayaw kong makulong mami. Please tulungan mo ako. Ayaw kong mawala sa akin ang pagkadoktor ko. Hindi ko kakayanin mami. Pinakalma naman ni Moira si Zoe at sinabing huwag ka mag-alala anak at gagawa ako ng paraan na hindi ito lumabas. Kailangan mo lang magtiwala sa akin. Hindi ko hahayaan na makulong ka. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Tarantang-taranta si Zoe kaya niyahap naman ito ni Moira. Malalaman na ba ang katotohanan? Ano ang gagawin ni Moira para pigilan ito? Ano ang ginawa ni Carlos kay Don Pepe? Yan ang ating pakaabangan dito sa Abot Kamay na Pangarap. Huwag bibitiw at huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.